Hi guys, isang tutorial video kung paano gumawa ng kitchen cabinet na galing sa online. Tara guys, samahan nyo ako. Good morning guys! At eto na, dumating na ang ating parcel na galing ng online. For today's video natin guys, gagawa tayo ng cabinet, kitchen cabinet. At eto guys, i-check ko muna isa-isa kung tama ba o may damage ang ating nabiling cabinet na galing sa online. Pre-install na ito guys, ang gagawin lang natin dito ay bubuuhin natin. Kaya stay tuned guys, samahan nyo ako sa ating pagbuo ng ating kitchen cabinet. Isa itong tutorial guys kasi ito wala itong manual. Kaya babasahin lang natin guys at i-analyze natin kung paano natin ito bubuuhin. At dahil nga guys walang manual, ang una kong gagawin dito guys ay pagsasamahin ko muna ang magkakapareho ng sukat at para madali kong ma-distinguish kung para saan siya at kung saan siya ilalapat. At talagang umiiksena pa ang aso kong si Mochi. At dito nga guys, nasagregate ko na ang magkakapareho ng sukat at i-check ko naman ngayon kung kumpleto ba yung fittings. At ito ang fittings natin guys at sana walang kulang. Dahil napakahirap magbuo o mag-assemble kung kulang tayo sa fittings, hindi natin mabubuo yung project natin. At dahil nga guys, itong nabili nating cabinet ay walang manual, kaya ang gagawin ko dito, i-analyze ko muna bago ko buuhin dahil talagang napakahirap guys kung wala kang sinusundan na manual. At dahil nga wala tayong manual guys, ang diskarte ko dito, ang teknik ko dito ay i-analyze ko at pagsasamahin ko yung mga may butas. So yung may mga butas guys, dapat magkakatapat sila para madali natin siyang maunawaan kung para saan at paano natin siya bubuhin. Katulad nito, medyo malayo na yung pagitan ng butas. Ang gagawin ko dito guys, tingnan nyo, wala siyang kapareho. So ang gagawin ko dito, babaliktarin ko. Ayan. Magkakapareho na sila na sukat. Alright. At ganun din guys, ang gagawin natin sa ating right and left panel kung dapat magkakapareho din sila ng sukat at magkakatugma din sila ng butas. Ayan. Pareho dun sa kabila at eto naman tama rin dun sa kabila. So eto guys, ganun yan. Ito yung left and right side panel natin. Ito tsaka doon. Dito tsaka doon. Okay. So ngayon, kunin na natin yung fittings. At eto na yung mga fittings natin guys. Ayan. Ayan. Itong mga malalaking bilog na to guys, ito yung lock. Ayan. Para dyan sa mga malalaking butas, yung kulay silver, yan ang para doon. At ito namang screw natin guys, para naman yan sa mga maliliit na butas. Pero mamaya guys, lalagyan natin yan ng tox. Etong fittings na kulay itim guys, yan yung ipapasok natin dito sa butas. Ayan, ganyan. At dito naman, at itong silver naman, yan yung magiging lock niya. So, parang ganyan guys. Ayan. At ngayon guys, lahat ng may mga butas, ilalagay natin tong fittings, itong kulay puti, ilalagay natin dyan sa butas
dahil yan ang panghigpit natin sa mga screw na ilalagay natin. Ayan, ilalagay mo lang siya sa lahat ng butas. So, naikabit na natin yung mga fittings natin na puti. So, itong fittings naman na kulay black, ang gagawin natin, ilalagay natin dito. Ayan. I-screw mo lang siya ng paganyan. Pagka gumamit kayo ng drill guys, hindi basta gamit guys, ilagay nyo sa talo. Dahil pag masyadong mahigpit, may tendency na mababasag to. So, ilagay nyo lang siya sa mahina. Ayan, tapos alalay lang para hindi mabasag yung gawa natin. Ayan. Okay, ganun din dito sa dulo guys. Lagyan natin sa fittings. Okay, so, ganun lang, alalay lang din ulit. Sa paghihigpit ng mga fittings o tornilyo guys, hindi kailangan na meron kang wireless drill para magawa mo ito. Pwede namang mga screwdriver guys. Ayan. Kaya ko lang naman siya ginamitan ng wireless drill para mas mabilis yung gawa natin. So ayan guys, kabit na natin. Sunod naman natin ay ilagay ito. Ito guys, nakikita nyo yung mga butas na yan. At itong butas na to. Itong maliit na butas guys, ito. Ipapasok natin to dito. Yan, kailangan magaling kang mag-shoot. Tapos ito guys, ito na yung ating lock. So itong fittings na itim na to, itapat nyo lang dito sa butas na yan, yung dalawa. Yan. Okay. Diin nyo lang. At kumuha kayo ng ganito. Itong lock na to. Para malak siya, hindi na maghiwalay. Ayan guys, ikakabit na natin tong dito sa kabila. Ngayon guys, para hindi tayo magkamali, kailangan itong mga butas na to guys, dapat pareho din ang butas doon. Magkapantay sila dahil kung hindi, pag nilagay na natin yung shelves, hindi natin malalagay kasi upside down yung ating ano. Kailangan pantay talaga sila. So ayun na guys. Ilalagay na natin ngayon para malak. May butas to dito. Ayan yung butas na yan. Tatapat nyo lang dito. Doon sa nilagay natin kanina. Para pumasok yan. Yan. Tapos, kuha na tayo ngayon ng lock. So ito guys, makikita nyo to kung paano ko ilalak to. So ito yung mga fittings na yan guys.
Pasok nyo lang dyan. Ayan. Tapos, lock nyo na lang siya guys. Ayan. Kalak na yan. So, ganun ulit dito guys. Kabila. Sa baba. Guys, pabit na natin. Okay guys, ito naman, sa kabila naman. Yun. So, ganyan lang guys ang paggawa natin ng DIY ng cabinet. Dahil ito naman, hindi naman ito mahirap dahil pre-cut na ito. So, ang gagawin natin, assemble lang talaga. Yun. Balik na natin guys. Ito pang isa. Natin. Alright. So guys, lagyan na natin dito bago natin ipasok yung isang shelves para pasok na tayo ng pasok. Pag naipasok mo na guys yung magkabilang panel sa kabilang dulo, yung isang dulo wag mo nang ilak. Para pagka nagkabit ka ng ibang panel, ay madali mo siyang matanggal at para maipasok mo agad at nang hindi ka mahirapan. Yan. Ganon din dito sa kabila guys. Lagyan natin ng lock. Okay. Ito ngayon guys, lahat ng mga butas guys, lalagyan na natin ngayon itong fittings. Kasi para hindi tayo mahirapan mamaya pag naglagay tayo ng shelves.
Ayun guys, nakakabit na natin lahat ng mga fittings. Ngayon, kakabit naman tayo ng shelves. So pagkabit ng shelves guys, kailangan natin tanggalin to. Tsaka ito, natanggalin natin kasi hindi natin mapapasok. Kailangan natin tanggalin to guys. Ayan. Kasi kailangan natin ipasok to. Ito muna, pasok muna natin to. Ayan. Pasok na rin natin to guys. Ito guys, nakita niyo yung mga butas na yan. Kailangan ipasok natin sa ganito. Meron dito butas. Medyo mabusisi lang guys, pero kaya-kaya naman. Yan, pasok. Pasok din dito. Yan. Isa pa guys. Yan. Ayan. So ayun guys. So at ayan guys, nabuo na nga natin ang ating shelves. At isunod naman natin dito guys ang paglagay ng ating panel board. Maglalagay lang ako dito, magsusukat lang ako dito ng linya para sa ating pamakuan nang hindi naman maligaw ang ating mga pako. Guys, natapos na natin. Tayo na natin. Aww. Yan na yung ating cabinet guys. Sasabit na lang yan. At dito guys, magbabare na tayo para sa pagkakabitan natin ng mga screw. So kailangan lang natin ng barenahin na medyo malalim. Ito na yung pangatlong butas natin guys.
Ngayon guys, umpisahan na natin isabit itong ating cabinet. So para hindi tayo mahirapan guys, lalo na pag mag-isa tayo, kailangan natin siyang lagyan ng patungan. Itong patungan to guys. Ayan. Diyan natin siya ngayon ipapatong. Okay? Yan guys, diyan natin siya ipapatong bago natin siya tuluyang ipako at ibarena. Lagyan ng screw dito sa ating pader. Ayan guys. Stay tuned. Tingnan nyo kung paano natin ilagay. At ayan guys, isasabit na natin. Pakita ko muna sa inyo yung cabinet guys. Ayan yung cabinet. Yung cabinet na puti na yan, yan yung isasabit natin dito. Diyan. So ang purpose natin dito guys, kaya tayo naglagay ng ganito at diyan natin ipapatong kasi mahirap talaga na magkabit ng cabinet pag mag-isa ka lang. So para mailagay natin yan at hindi tayo mahirapan, sundan nyo ang gagawin ko guys. Ayan guys, yan isang tip. Discarding market. Yan. Ito yung pinakamahirap ngayon guys na gagawin natin, mag-asinta. So, tapos na lang. So, natin wala. So, ganito kalalaki yung pako natin guys. So, yung screw. Ganyan kahaba yung screw natin guys para siguradong matibay. So, screw na natin siya dito. Yun. Dalawa na lang. Pagkatapos natin itong ikabit guys, lalagyan naman natin ito ngayon ng pintuan. Para naman na hindi nakikita yung ating mga ilalagay dito. Alright. So tatlong pintuan ang ilalagay natin dyan guys. So ipako naman natin tong isa dito guys. I-screw pala natin tong isa dito. Ayan. Ayan. Success. Ayan guys, nakabit na natin ang ating cabinet. Kulang na lang to ng ano guys. Kulang na lang ng pintuan. So, tatlong pintuan ang ilalagay natin dito guys. Ito na guys. Kakabit na tayo ng ating pintuan.
siya naka, ano? At ayan nga guys, nakabit na natin ang ating mga door cabinet at napaka-eleganting tingnan at soft closing. At kung nagustuhan nyo guys ang video ko, paki-like and subscribe dahil malaking tulong yan guys para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ayan guys, tapos na ang ating kitchen cabinet. At nailagay na natin ang ating mga magagandang pintuan at glass door pa yan guys. Napakasimple lang ikabit guys. So, hanggang sa susunod guys. Kung meron kayong mga suggestion guys o comment, i-comment nyo lang down below. Pag-usapan natin guys. At hit nyo na rin ang notification bell para sa susunod nating video ay lagi kang updated. Salamat sa panonood guys. Peace out.